mga fellies! Share ko lang sa inyo, bumili ako ng non-stick frying pan sa TikTok shop. Pagdating sa akin ay may kasamang sales invoice. Hindi ako humingi ng sales invoice upon purchase. Pero dumating sa akin na may sales invoice na. Ito yung example ng taxpayer na nagko-comply sa invoicing requirements ng Bureau of Internal Revenue. Sa ating tax code, sa National Internal Revenue Tax Code Section 237 natin, issuance of sales invoice or commercial invoices. So, all persons subject to internal revenue tax shall, at the point of sale or transfer of merchandise or for services rendered valued at 500 pesos or more, the taxpayer should issue a duly registered sales invoice showing the name of the buyer, the TIN, the date of the transaction, the quantity, unit cost, and description of merchandise. Dito sa sa aking invoice, siguro dahil sa Privacy Act natin, dito ang registered name ko, yun, yung name ko lang, naka-asterisk, walang TIN and business address. Hindi ko naman to gagamitin sa aking business talaga. So, at hindi ako nag-request. So, yung name ko lang, siguro nakuha nila ito sa delivery address ko. Then, nag-comply siya, meron siyang date, meron siyang quantity, description of sale, then unit cost and amount. Dito sa baba, meron siyang computation ng vatable sales, tsaka yung VAT. Okay. For VAT registered taxpayers, ang sales na pagbabasihan na for declaration of gross sales, for recording purposes, ang sales dapat ay doon sa net of VAT. So, yung VAT portion ay yun yung output VAT na dapat i-remit sa BIR. Kung merong purchases na merong input VAT, so pwedeng i-deduct. So, ang net of output VAT less input VAT, yun yung VAT payable. For non-VAT registered taxpayers, yung amount mismo ng product, yun yung dapat na i-declare as sales. Ito yung problem ng karamihan sa mga online sellers, kung kailan ba dapat mag-issue ng sales invoice. So, ang clear naman ng batas natin at the point of each sale or transfer of merchandise or service. So, upon ship out ng product, ng order ng customer, dapat lakipan talaga ng sales invoice. Clear na yan ha, sa mga nagtatanong sa akin kung anong basihan ng gross sales. Para hindi tayo mamroblema kung saan tayo magbabase ng i-declare nating gross sales. Upon preparation ng ating orders for ship out, dapat gumawa na tayo ng sales invoice sa mga VAT registered taxpayers. Every transaction, dapat merong sales invoice. Para naman sa mga non-VAT taxpayers, kung hindi naman umabot sa 500 pesos ang order ng customer, pwedeng ipunin ang mga items or mga orders na less than 500 for the day and then issue just one invoice for all the transactions ng various customers. And sa pag-declare natin ng quarterly percentage tax, itong ating mga sales invoice para sa mga non-VAT taxpayers, dapat natin itong i-record sa ating sales journal. So, naka-record yung date, yung name ng customer, the sales invoice number, and the amount. Ang total ng tatlong buwan, for example, sa second quarter, April, May, and June, total ng monthly sales ng tatlong buwan, yan yung magiging total gross sales natin for
the quarter, for the second quarter. So, i-multiply lang ng 3%, yun yung ating babayaran na percentage tax for the quarter. Dito sa quarterly percentage tax, wala pong deduction ng expenses. Magkakaroon lang dito ng deductions kapag ang taxpayer ay nag-transact sa government agencies, na ang government agency na yon ay nag-deduct ng withholding tax. Withholding tax sa business tax na 3%. Yung isang withholding tax ay para sa withholding tax on income. So, sa government, dalawa ang withholding tax. Withholding tax sa business tax na 3% or 12% kapag VAT naman. Non-VAT kasi ako, no? So, hindi pa ako nakapag-deal sa government ng 12%. Pero ang pagkakalam ko is 5% yung dinideduct nila para sa VAT. Yun sa quarterly percentage tax naman ay 3%. So, sana klaro na sa atin, lalo na sa mga VAT registered taxpayers na upon ship out ay dapat meron na tayong sales invoice. Paano naman kapag may returns? Kapag may returns, yun ay magiging adjustment sa sales. So, pwede tayong mag-debit ng sales and credit sales returns and allowances. Pwede itong i-record sa general journal. So, adjustment siya sa sales. Hindi mo naman babayaran ng percentage tax or VAT ang mga returned sales. Okay? So, hindi dapat maging problema na nating mga online seller. Basta sinunod natin, nagkukumplay tayo sa batas, wala gaanong problema. Kung ang problema nyo naman ay wala na daw natitira sa kanilang benta, puro na lang daw napunta sa mga transaction fee, commission fee, service fee ng mga platforms. Ang kailangan nyo pong aralin ay ang product pricing, na dapat ang inyong selling price ay hindi bababa sa cost of your product, sa mga platform fees, and other expenses incurred during the operation of your business. And then, may allowance na din for profit kasi meron ding income tax. Okay, sana may natutunan kayo sa aking tutorial video ngayon. Please subscribe to my channel and please share para marami pa tayong matutulungan ng mga kapwa nating taxpayers. Bye!